Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong malaking revelasyon ng isang pulis na kung saan damay po ang dalawang co-chair ng Quadcom diyan po sa House of Representatives. Mukhang delikado itong dalawa na ito, no? However, or subalit, ito pong dalawang nilaglag ng pulis na ito ay sumagot sa kanyang akusasyon. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon na rin po sa mga nakakasama natin sa ating video premieres at live stream. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, ganun din po sa ating mga frontliners at mga guro. At ulitin ko po, maraming salamat at tayo'y tumawid na po ng 60,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At ganun din po sa ating mga kapots angels na patuloy pong hindi tayo iniiwan. No? So, alam nyo naman kung sino na kayo at may God bless us all and God bless the Philippines. Okay? So ito po, no, isang revelasyon. Damay dito ang Quadcom, dalawang co-vice chair. O co-chairman. Co-chairman, ha? Hindi co-vice chair pala. Co-chairman. No? Dawit po dito. Mukhang masama na nga yung imahe ng Quadcom dahil doon sa kanilang chairman na si Barbers na protektado pala si Digong. Ito na naman po, isang police na naging resource person doon sa Quadcom at ngayon napunta po sa Senado nung ginanap yung rehearing ng War on Drugs ni Digong, may isiniwalat po itong pulis na ito. Oo, ayun o, sabi niya. CAP claims lawmakers force him to confirm drug war reward system. Allah, kung baga pinwersa daw po siya na aminin, no? Panindigan na merong reward system doon sa drug war ni Digong. O ito po, basahin natin mga kababayan. A PMP official claim before the Senate Blue Ribbon Subcommittee investigating the Duterte's drug war that House Quadcom Chair, ito daw po, Dan Fernandez told him to confirm the drug war reward system. Nako, Representative Dan Fernandez, sabit ka dito. Talagang nilaglag kayo nitong pulis na ito. Ahay, nako. Under oath siya, mga kababayan, diyan sa Blue Ribbon, no? Nako. PMP Drug Enforcement Group Police Colonel, si Colonel Hector Grijaldo made the allegation in a sworn statement that he submitted and read to the subcommittee. Grijaldo said that during the October 22nd, 2024 Quadcom hearing, he was summoned by Fernandez to a side meeting where he was presented with Police Colonel Ruina Garma's supplemental affidavit. Manila Representative Bienvenido Abante was also present. Naku, dalawa sila, si Fernandez at Abante. Parehong co-chairman ng Quad Committee. Patay tayo. Ito po sabi ni Grijaldo. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Ayan, ayan ang sabi ni Grijaldo. Nako po mga kababayan, delikado dito sila Abante. Sinawag daw siya eh. Kinote siya, parang kinote siya, diniktahan siya. No, itong line na to, sa statement ni Garma na merong reward system, sabihin mo lang, pag nandoon ka na, i-confirm mo i-confirm mo. Pinilit daw siya, force him to confirm drug war reward system. Nako, Abante at Fernandez, yari kayo. O, ano po ang sabi ngayon ni Dan Fernandez? Ay, talagang lumabas kaagad siya. Hindi niya nakaagad pinatagal pa ito. Nung nalaman niyang nabanggit ang kanyang pangalan doon, sabi niya kaagad, no? Mukhang may mukhang magsisiraan tong mga kababayan. Kasi si Bato, sirang-sira sa Quadcom. Si Bongo, sirang-sira sa Quadcom. Baka gusto rin, kailangan dalawa rin ang siraan natin sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ay,
Oh, gagamitin din natin yung mga pulis. Oh. O, yung ganun naman pala, mga kababayan. Bakit pumayag si Colonel Grijaldo? Wala ba siyang sariling pag-iisip? Tinret ba siya nitong dalawang mambabatas na ito? Na pag hindi mo sinabi yan, iko-contempt ka namin? O bakit di ka umalma during that hearing? Hindi mo sinabi kay Barbers, Sir, pinipilit po ako nung dalawa na sabihin ko to na alam ko daw. Oh, bakit hindi ka yung nag-disagree? Bakit ka nag-agree kung totoo man? Wala kang bayag? Natakot ka? Tinitret ka nung dalawa? Na pag hindi mo sinabi, may masamang mangyayari sa'yo? Naturingan kang kernel, pero wala ka palang bayag sa pagsasabi ng katotohanan? Kung tinakot ka, pinwersa ka, bakit ka pumayag? Kernel ka? Pulis ka? Dapat sa truth tayo, sa katotohanan. Dapat doon, nung pumunta ka na, sinalang ka na, sinabi mo, Sir, I cannot do this. Don't let me lie. Hindi. Kung totoo yung sinasabi mo, di pumayag ka sa katotohanan. Ba't ka naging pulis? Ha? So, ibig pala sabihin, ang mga pulis pumapayag sa kasinungalingan? Wala ka man lang lakas ng loob na sabihin doon sa Quadcom, Sir, pinilit po ako nitong dalawa, hindi ko po kayang sabihin to. Itong linya na patotohanan na meron talagang drug war reward system. Ba't di ka nagreklamo? Kung para sa katotohanan tayo na may ginagawang mali ang Quadcom members na namiwersa sila ng mga resource person na sabihin ang hindi dapat sabihin, aminin ang hindi dapat aminin, ikaw na ang nagpasimuno. Since you are under oath. Sinabi mo, Sir, hindi ko po alam to talaga eh. Pinilit lang ako doon po sa likod. O dyan sa side, hinila po ako eh. Pinipilit po ako ni Dan Fernandez at ni Abante. Sana sinabi mo, para at least nalaman natin na ito palang mga Quadcom chairman na ito o vice chairman o whatever they are, namimwersa. Bakit ka ngayon dyan magsasabi sa Senate Blue Ribbon Subcommittee? Parang ang ginagawa mo, dinudungisan mo yung dalawang mambabatas doon sa mga senador. Na yung Quadcom, dinudungisan mo na mali ang ginagawa nila. Di ba? Grijaldo? O ano ka? Pulis ka pa man din na kernel, pero wala ka palang integridad. Nasisway ka? Natakot ka sa kanila? Pinagbantaan ka ba nila? Bakit ka nagsinungaling? Under oath ka? Di ba? O anong sabi ngayon ni Dan Fernandez sa politiko? Lies in the highest level. Dan Fernandez denies coercing CAP to corroborate reward system claim. O ayan ha? Ikaw, Colonel Grijaldo, baka naman tauhan ka ni ano dyan. Ha? Hindi ba? Ano bang ano mo? Colonel Grijaldo. Ano ang affiliation mo kila Duterte at Bato? Diba? Kung si Leonardo nga, kinonfirm, hindi nagreklamo eh. Aantayin natin si Leonardo kung papupuntahin siya sa Senate Blue Ribbon Committee. House Committee on Public Order and Safety Chairperson and Santa Rosa Representative Dan Fernandez denied the claim of Police Colonel Hector Grijaldo that he tried to coerce him to corroborate the affidavit of retired Police Colonel Ruyima Garma regarding the reward system in Duterte's drug war. Quote, lies in the highest level yan. Grijaldo is the pain in the ass of Colonel Garma from the very start. Fernandez said Grijaldo was called because retired Police Colonel Garma told them that he could corroborate her statement about the reward system. May alam pala talaga si Grijaldo, pero na ano siya? Dapat makontempt yan kasi under oath siya eh. Kung kinonfirm niya under oath siya, hindi niya man sinabing ako ay kinwers. Pero pagdating sa Senado, nagbago ka? Napunwersa ka? Yan. Pinatawag siya because the lawyer of Colonel Garma told us na may alam siya sa reward system. We never asked him to sign any affidavit. We asked him if he have any knowledge about what Colonel Garma talk about. Colonel Garma said to us that Colonel Grijaldo can confirm the truthfulness of her affidavit and she sent her 2 lawyers to witness the conversation. We never asked him to sign any affidavit. That's a lie, sabi ni Fernandez. Fernandez stressed that nothing will prevent us from pursuing the truth of all the killings. This is their way to discredit the Quadcom, but the truth will bail us out. Correct. Kung
kung mali man sa tingin mo yung ginagawa, no, patotohanan mo na doon. Hindi mo yan dadalhin sa Senado. It took you a week. 'Di ba? Ngayon, yung kredibilidad mo, very fishy. Kaduda-duda. Kasi doon pa lang dapat, nung sinasabing itong sabihin mo, kino-coerce ka, may lawyer ka naman yata doon. Nasaan yung lawyer mo? Dapat sinabi nyo, Sir, Representative Babers, I cannot do this. Doon pa lang dapat kung talagang gusto mong i-expose si Abante at si Fernandez. Pero mukhang duda po ako talaga mga kababayan. Representative Abante denies forcing anyone to sign affidavit. Yan po yung isang article sa Politico. House Committee on Human Rights Chairperson and Manila Representative Bienvenido Abante Jr. denied forcing anyone to issue an affidavit in exchange for favors or the possibility of promotion. There is no truth to the accusation that I force anyone to sign any affidavit in exchange for favors or the possibility of promotions. Abante made a statement after Police Colonel Hector Grijaldo claimed in the Senate hearing that he and Sara Santa Rosa Fernandez tried to coerce him to corroborate the affidavit of retired Colonel Garma. At the onset, I was hopeful that the Senate hearing on the previous administration war on drugs would contribute to efforts to obtain justice for the innocent men, women, and children slain in the conduct of this anti-illegal drug campaign, sabi ni Abante. However, it is clear from the conduct of the Senate hearing that a conflict of interest exists and compromise the Senate's ability to hold fair and impartial proceedings. Senators can either be subjects of the hearing or can be involved in conducting it. They cannot be both. Correct. Abante expressed confidence that the truth will come out. In the end, we believe the truth will come out and those responsible will ultimately be held accountable for these heinous crimes against our people. Ayan. Kaya mukhang problemado yung ginawa ni Grijaldo. Tulad po na sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan, dapat doon pa lang sinabi niya na, sir, sorry po, no? Hindi ko po ito mapapatunayan sa inyo. Kasi ako po ay pinwersa lamang. Sino nagpwersa sa'yo? Dapat tinanong na kaagad doon yan. Doon mo na isiniwalat. Hindi, nag-antay ka pa No? Para ma-discredit mo kaagad, no? Yung Quadcom. Hindi. Kaya kaduda-duda 'Di ba? Dapat doon pa lang pinasabog mo na, itong Quadcom, moro-moro lang. Ganun hindi po Nag-antay ka 'Di ba? Kung talagang pinipersa ka ni Fernandez at ni Abante, doon pa lang, binutata mo na. Hindi ka na nag-antay pa. Hindi po mga kababayan. Huling-huli siya na mukhang may may iba din 'Di ba? Kernel ka pa man ding naturingan, pulis ka pa, 'di ba? Matatapang ang pulis. Ano nangyari? Wala, umurong ang bayag doon sa Senado nagsumbong. Sino pang maniniwala sa iyo ngayon? 'Di po ba? Tama, mali. Ay nako, ewan ko po. Kayo po mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi diyan? May katotohanan ba yung claim ni Colonel Grijaldo na siya ay pinwersa nung co-chairman ng Quadcom na si Representative Dan Fernandez at Benny Abante? No? At yung dalawa pong mambabatas, agaran pong pinabulaanan yan. Sige, ang gawin ninyo, tawag nyo ulit si Grijaldo. Kung totoo yung sinasabi, ang dapat magtanong sa kanya, hindi si Abante at si Fernandez. Ipalabas yung ebidensya ni Grijaldo na pinwersa na siya nung dalawa para ma-discredit niya itong Quadcom. Pero kung wala, it's another hearsay para lang totoong ma-discredit itong Quadcom na ito, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.